Nasa linya po natin ngayon ang spokesperson ng Philippine Coast Guard to the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela. Good morning po, sir. Admiral? Ayun, may problema. Ayun na, may problema lang po tayo sa linya mga kapatid. Ano? Antabay lamang po tayo. Tungkol pa rin po ito dyan sa may floating structure mga kapatid ang sinasabi for marine scientific investigation daw na ginagawa nga po ng bansang China. Pero may binabanggit kasi sila parang yun daw pong 30 square meters na platform kung saan nakita yung mga Chinese. Inilipat pa daw yan dun sa may sinasabing lagoon. So ano ba, para saan ba talaga yun? Saan talaga siya ginagamit? And yung action pa rin syempre ng Pilipinas aside from diplomatic protest, paano nila mapipigilan na hindi talaga makakapagtayo ng hindi lang platform kundi another military structure dyan po sa pinag-aagawang teritoryo? Admiral, good morning. Hello, DJ Sa. Good morning. Good morning, Sir Ted. Oo, good morning. Pasensya na ha, medyo naantala tayo kasi nga sa mga bagay-bagay na hindi namin maiiwasan. We hope na maayos ang ating linya ngayon. May tanong po si Chacha. Yes po, Admiral. Ano po bang nakakabahala dyan sa platform na yan? Last time po kasing kausap namin kayo, hindi nyo pa talaga masiwalat fully yung information. Pero para lang sa mga nakikinig sa atin, anong nakakabahala po dyan sa platform na yan na nakita ninyo sa Bajo de Masinloc? Well, DJ Sa, no? Ang nakakabahala dito is we're not going to stop China from doing this. We have to remember history, no? Maalala mo, DJ Sa, in 1995, ang sabi ng China, it was just an ordinary fisherman shelter. At ngayon, isa na siyang malaking military base. Of course, this is something that we want to prevent, no? That's why we are exposing this to the international community, sa ating mga kababayang Pilipino, for the international like-minded states to pressure China from stopping all this. And most importantly, our Department of Foreign Affairs has already done a strong diplomatic protest against ginagawa ng China na ito. And on the part of the Philippine Coast Guard, patuloy natin itong pinapatrolyahan. As a matter of fact, as we speak right now, we have an ongoing maritime domain awareness flight kasama ang ating mga kaibigan sa media para mas ma-amplify ang pag-expose ng maling gawain ng China na ito sa Bajo de Masinloc. Yun nga po yung sinasabi ninyo, ayaw nyo maulit yung nangyari sa Mischief Reef. Ano? Aside po dyan sa mga surveillance na ginagawa nyo, nakapaghain na rin tayo ng diplomatic protest, ano talaga ang po pwede natin gawin para hindi po matulad ito sa nangyari po noon sa Mischief Reef? There are operational details that I cannot disclose, DJ Cha, no? But rest assured, the national government, kasama ang buong NTFWPS, are coming up with different ideas, no? But as of this time, our priority in settling all these differences natin with the People's Republic of China remains to be diplomatic action. At ito ang ginagawa ng ating DFA ngayon. Admiral, tama po, narinig ko kanina may binabanggit kayo na may coordination kayo with our allied countries. Ano pong specific countries ito? Well, ang sabi ko kanina, DJ Sa, we are exposing this to the international community to pressure the People's Republic of China and itong mga like-minded states. No? When we say like-minded states, of course, these are our allies, the United States, Japan, Australia, at iba pong sa Europa na nire-respeto at kinikilala ang 2016 arbitral award. Because obviously, itong ginagawa ng China na ito ay violation ng UNCLOS at pagsasawa baliwala ng 2016 arbitral award. So ibig sabihin, Admiral, do we really have a coordination with our allied countries regarding dito sa incident sa Bajo de Masinloc just to make sure na hindi na nga po mauulit yung nangyari in the past? Kumbaga sa mga susunod, mas makikipagtulungan po kayo sa pag-surveillance po dito sa area na ito? Well, DJ Shah, I don't have exact knowledge as to the level of coordination with our allies, but I would like to believe na our intention in exposing this to the public is to also get their support. Ang magandang tanong dito, Cha, no, kay Admiral, ano purpose nito? Ano ang purpose nitong floating structure na ito? Para saan ito? Well, ang paniniwala, Sir Ted, no? Ang hindi paniniwala, ang
palabas ng People's Republic of China sa kanilang mga statement tungkol dito sa floating structure na to a day after we completed our press conference and exposed this to the people. Ang sabi nila, what they're doing is a marine scientific research na naaayon naman daw sa kanilang soberanya bilang bansa. Na agad naman natin itong kinontesta at sinabi natin there is only the Philippines has sovereign rights to conduct marine scientific research sa West Philippine Sea. At ang ginagawa nila rito ay violation ng UNCLOS. Yeah, pero ano mga possibility nito? Kung nangyari nga doon sa Spratlys, no, doon sa Mischief Reef yung una na kunwari ano lang silungan lang ng mga Chinese fishermen, etc. And then nakapagtayo na nga ng isang naval and air force base doon. Ano ito? Possibility na sinosurvey yung area kung paano sila makapagre-reclaim doon? Ano ba so far ang inyong mga nakuhang informasyon tungkol dito? Well, that would be speculative pa rin, Sir Ted, no? So ang survey nila is for the intention reclamation. I don't think na ito talaga ang iniisip natin ngayon, and but we cannot also discount the fact na pwede rin mangyari yan, no? So para sa amin, Sir Ted, that's why it's important for us to maintain ang monitoring na to, because the moment that hindi lang Chinese research vessel but other types of vessels will be coming in, definitely that will be more alarming. The fact na meron sila ngayon nandoon, as we speak, itong floating structure nandun pa rin, di ba? Yes, Sir Ted. Okay, no? okay. This is accompanied by 2 Chinese research vessels. Oo, at may mga vessels pa rin doon ng China na paikot-ikot sa paligid nitong mismong bahura na ito. Nangangahulugan na ang ating mga mangingisda from Zambales, hindi sila makakalapit sa lugar na ito. Yes, Sir Ted. No? Ang mga mangingisda ay hindi nakalapit mismo sa shoal. But gaya ng sinabi ko sa press concert, Ted, ang mga mangingisdang Pilipino naman ay ginagabayan natin, especially from Pangasinan at Zambales, sa vicinity ng Bajo de Masinloc, but not to the point of entering opening of the Bajo de Masinloc shoal. Itong Bajo de Masinloc, obviously nga, ay nasa loob ng ating exclusive economic zone, di po ba, Admiral? Yes, sir. It only has a distance of 119 nautical Yes. miles from Zambales. Sige, pakilabas nga yung nito, visuals please, doon sa ating naipabigay sa inyo para meron pa tayo isa diyan, yung mismong cover nito. Yung area na Bajo de Masinloc at meron siyang distansya na 119.65 nautical miles. Ngayon, considering po na we claim na atin pang lugar ito, tayo pa rin dito supposed to be a may jurisdiction. Ano ang paliwanag kung bakit hindi natin mapuntahan ito physically ng ating Coast Guard para sawayin sila sa ginagawa nila doon? Ano ba ang danger nito kung meron man? Ano ba ang implikasyon nito kung meron man? Well, una sila, Sir Ted, no? Ang ating po mga barko ay patuloy pa rin nagpapatulya sa Bajo de Masinloc. But not to as close as inside the shoal, no? Ano ang danger nito? Obviously, this is already crowded by a lot of maritime forces. We can speak of numerous number of China Coast Guard vessels, Chinese Maritime Militia, and another layer is the PLA Navy warship. Sa position natin ngayon, Sir Ted, I don't think that we really need to push the envelope para magkaroon ng isang mataas na tension dito. This is the main reason kung bakit as much as possible, we wanted to resolve this diplomatically and also to get the support of the international community to support our position. Hindi pwedeng puntahan doon sa wayin kasi baka magresulta ito sa pisikalan, ika nga, no? Magkaroon ng away na maaari magbunga na mas matinding problema sa magkabilang panig, Admiral.
Yes, sir, Ted. ganun. Perfectly put it. Mhm. Yan talaga, sir, ang piniprevent natin ngayon. Oo. Oo. Admiral, merong sinasabi po ang Chinese Embassy dito. Sinasabi, ginagamit nyo daw po yung Transparency Initiative para daw po manipulahin at siraan daw po ang China. Anong tugon nyo po dito, Admiral? Alam mo, DJ Chang, hindi ko alam kung kailangan pa natin siraan ng China, no? With the photos and videos na ipinakita natin, sinisira mismo ng China ang kanilang imahe, no? And there's no reason for us to badmouth China dahil gusto lang natin or for whatever reason. Kaya lang man tayo meron transparency to tell the Filipino people what's happening. And also to express, no, ang support natin sa mga maestang Pilipino at sa mga kawal natin na tumitindig sa ating karapatan. Ang punot dulo ng gulo sa West Philippine Sea ay ang kanilang wawalang hiya ng international law. Oo. May iginigiit po sila itong area na to kung nandoon yung platform which ang tawag nila is Wangyan daw. Ang sinasabi nila, parte daw yan ng economic zone na naman nila. Yun na naman ang binabanggit nila. And every time daw naglalabas daw po kayo ng inyo pong statement, hindi nyo daw po isinasama yung kanilang statement. Anong tugon nyo po dun, sir? Alam mo, DJ Siya, paano natin isasama ang statement nila na inaangkin nila ang Baho de Masinloc na may layo lamang na 190 nautical miles sa atin at sila ay mahigit almost 500 nautical miles. How can we even recognize ang statement nila na inaangkin ang para sa Pilipino? Oo, malinaw. Oo naman. Sir, may ano na po ba statement na yung allied countries natin on this new incident ng parang slowly parang paglalagay ng structure dito sa mga EEZ natin? As of this time, DJ Siya, wala pa tayong, although there are mga paramdam, no, they are also concerned about all this, but wala pa tayong nakikitang public statement coming from other countries. Okay, so Admiral, nagbabantay kayo araw-araw dito. Sa anumang senyales na may nangyayaring reklamasyon, ano magiging aksyon ng ating gobyerno? As of this time, Sir Ted, ayokong pangunahan ng ating National Task Force for the West Philippine Sea. But that is a very serious concern. At gaya ng sinabi ko, Sir Ted, we will always be transparent. We will tell the Filipino people, and of course, our media friends are always there to help us to get the support of the international community. Okay, sige po. So salamat po na marami sa inyo, Rear Admiral J. Tariela, sa pagpapaliwanag po sa napaka-importanting isyong ito. Salamat, sir. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.